Ito po, babasahin ko po itong awit 95. Ang talata po ay 6. Pakinggan po ninyo. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsilukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalag sa atin. Yung pagluhod katumbas pagsambi. Yung pagluhod katumbas pagsambi. Yun ang aral ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo sa kanilang banat sa pananampalatayang Katoliko, dahil tayong mga Katoliko ay lumuluhod sa harap ng mga imahe o larawan ng mga santo. Kaya ang pagluhod daw, at sa Biblia po, yung pagluhod katumbas yun pagsambi. Sa Biblia, ang pagluhod katumbas ay pagsamba. Kung yun ang kanilang aral na ang pagluhod ay katumbas sa pagsamba, ibig ba sabihin, sinasamba ng mga ministro si Eranio Manalo o si Felix Manalo at Eduardo Manalo dahil lumuluhod sila sa harap nito? At lumuluhod sila sa harap. At ang pagluhod daw, at sa Biblia po, yung pagluhod katumbas yun pagsambi. At dali-daling binawi ng ministro ni Felix Manalo dahil lumuluhod ga sila sa harap ni Eranio Manalo at Eduardo Manalo. At ang kanilang pahayag, una, wala naman tayong binabanggit na kapag kalumuhod, automatic, ang katumbas doon ay pagsamba. Wala daw silang sinabi na pag lumuluhod, ang katumbas daw ay pagsamba. Ano to? At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas doon pagsambi. Ito ang tatalakayin natin, mga kapatid. Ako ang mag-topic ngayon sa punto por punto. Samahan ninyo ako. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito ang ating topic ngayon, mga kapatid. At sa mga sumusubaybay ngayon, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo. Mag-comment at i-share ninyo. Totoo ba ang sinabi ng ministro ni Felix Manalo na pag nakaluhod, katumbas ng pagluhod ay pagsamba? Iba't lumuhod sila sa harap ni Eranio Manalo, ni Eduardo Manalo. Kung ang kanilang aral dapat nakasulat sa Biblia, sige nga, asan mabasa na pag may ordinasyon, luluhod sa harap mismo ng kanilang tagapangasiwa? Hindi po wala. Acknowledge natin ang mga pumasok ngayon. Welcome. Si Juanito Alunan, si MG Tumang, si Benjamin Baya, si Erlinda Lapay, MG Tumang, si James Soto. Welcome. Lagay ninyo kung saan kayo ngayon nagsubaybay para natin. Si Crusader, si Chado Kun. Ako ang magtalakay ngayon, kaugnay sa mga aklat na ginagamit ng mga ministro sa pananampalatayang Katoliko, kaugnay sa mga imahe o pagluhod sa harap ng
larawan. No? Welcome din natin ang si Atit sa Dikit, no? Na nag-comment ngayon, si kapatid na Erlinda Lapay dyan sa Makati, si Mick Santos. Okay? So, welcome sa lahat. At abangan ninyo dahil ito'y napaka-importanting paksa dahil kahit anong relihiyon, tinitira tayo nito. No? Si Simple Life, Beautiful Evening All, nakasad na naman nangyari sa punto por punto, laking tulong pa naman. Meron talaga mga nagplano na kahit ang aming channel noon, yung channel ni Father Darwin, punto por punto, binanata na yon noon pa, nawala na, kaya muling hope na madala ito sa counter notification na ipinadala mga kapatid. No? Okay. So sa pagkakataong ito, no, punta tayo sa pasok tayo sa Zoom na si kapatid na Emily Suarez, si David Aliones. Panalangin lang natin na ma-grant ni YT yung counter notification, no? At mabalik yung mga video. Dahil pag di yun mabalik, August 3, mabura ang buong channel ni Father Darwin Gitgano sa punto por punto. Mr. Giakin, si MG Tumang, si David Aliones, at sa lahat ng mga sumusubaybay ngayon, welcome po. So, ating sasagutin, may nag-comment dito na kaanib ng iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo na sabi niya, Mr. Tampered, panay kang paninira sa iglesia. No? So, ang INC kasi, mga kapatid, kung maalala ninyo, di mabubuhay ito kundi maninira sa pananampalatayang Katoliko. Kaya, lahat ng mga ministro nila ay meron talagang mga aklat Katoliko pero pinagchap-chap. Sinagot lang natin. At yung sinabi niyong Mr. Tampered, panay na paninira, alam niyo, na ba't kayo umanib sa tampered na sekta? Ayon sa ministro ni Felix Manalo, yun daw pagluhod, katumbas daw sa pagluhod ay pagsamba. Ito mga kapatid, pakinggan ninyo. At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas nun, pagsamba. Ito po, babasahin ko po itong awit 95. Ang talata po ay 6. Pakinggan po ninyo. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsilukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalag sa atin. Yung pagluhod, katumbas pagsamba. Yung pagluhod, katumbas pagsamba. Yan, sa kanilang banat sa pananampalataya ng simbahang Katoliko kaugnay sa pagluhod sa harap sa mga imahe, ang pagluhod ay katumbas sa pagsamba. Kaya kung ang pagluhod ay katumbas sa pagsamba, ano ito? Ang pagluhod katumbas ay pagsamba. So kung ang pagluhod ay katumbas sa pagsamba, ang kanilang mga ministro
lumuluhod sa harap ni Eduardo Manalo. Ibig pa sabihin, sinamba na nila si Eduardo Manalo sa nakita ninyo na video. Pero, dali-daling binawi ito ng mga ministro. Una, wala naman tayong binabanggit na kapag ka lumuhod, automatic, ang katumbas doon ay pagsamba. Wala. So wala daw umanong binanggit sila na pagka lumuhod, katumbas doon pagsamba. Balikan natin ang ministro nila. At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas doon pagsamba. Ito po, babasahin ko po itong awit 95. Ang talata po ay 6. Pakinggan po ninyo. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalag sa atin. Yung pagluhod, katumbas pagsamba. Yung pagluhod, katumbas pagsamba. Malinaw ang sinabi ng ministro nila na ang pagluhod katumbas sa pagsamba. Kaya, ano itong ginawa ninyo? Kung ang pagluhod ay katumbas sa pagsamba, sandali, tignan natin ang mga ministro nila. Ano ang ginawa ng ministro nila? Ito. So, malinaw yan. At malinaw din ang kanilang aral. At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas doon pagsamba. Ito po, babasahin ko po itong awit 95. Ang talata po ay 6. Pakinggan po ninyo. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalag sa atin. Yung pagluhod, katumbas pagsamba. Yung pagluhod, katumbas pagsamba. Yan, malinaw mga kapatid na ang pagluhod daw ay katumbas sa pagsamba. So, kung yun ang argumento nila na ang pagluhod katumbas ng pagsamba, edi sinamba nila si Eduardo Manalo, di ba ma? Pero tatalakayin natin mga kapatid, itong matagal ng banat nila gamit ang Aklat Katoliko. At ginagamit nila ang talata sa Biblia plus mga aklat Katoliko at dami talagang natangay dahil sa mga inosente sa maling akala. Ginagamit nila Exodo Kapitulo 20, versikulo 4 hanggang 5. Wala tayong tutol diyan. Leviticus Kapitulo 26, versikulo 1. Wala tayong tutol diyan. Na bawal yuyukod sa mga Diyos-Diyosan. Ang binanggit po sa naturang talata na bawal kang yuyukod sa ibang Diyos o false God. Yun ang tinatawag na Diyos-Diyosan. Pero ang tanong, yun po bang larawan ng Mahal na Birhen Maria? Larawan ng mga santo? Sila po ba'y mga Diyos-Diyosan? Hindi. Yun lang ang maling akala ng ating mga kapatid. Si Manalo na, nilagyan nila ng larawan. Pero, ang paggalang ba sa mga santo, ito ba'y mag-glorify ang Panginoon? Ito ang mabasa natin sa Christian Community Bible, sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 10, on that day, the Lord will be glorified in His saints. So, napakalinaw mga kapatid na sa araw ito, no, ang Diyos ay glorify daw sa Kanyang mga santo. Wala naman silang santo. Kung tingnan natin at pag-aralan natin mabuti mga kapatid, kahit sa panahon ni Propeta David, may naganap na pagluhod. Saan? Sa templo ng Diyos.
Asan niyan mabasa? Nasa Ikalawang Hari, Kapitulo 1, versikulo 13. Ito ang mabasa natin. At muli siyang nagsugo ng punong kawal ng ikatlong lilimampuin na kasama ng kaniyang 50, at ang ikatlong punong kawal ay lilimampuin ay umahon at naparoon at lumuhod sa harap ni Elias at namamanhik sa kaniya at nagsabi sa kaniya, O lalaki ng Diyos, isinasamo ko sa iyo na ang aking buhay at ang buhay ng 50 ito na iyong mga lingkod ay maging mahalaga nawa sa iyong paningin. So, asan sila lumuhod? Lumuhod sila sa harap ng banal. Ibig ba sabihin na yung pagluhod nila sa harap nito ay dinyos na? Hindi. Dahil yung pagluhod na yan, kung tingnan natin ang salin ng ang salita ng Diyos, ay nangangahulugan hindi sa pagsamba bilang Diyos, kundi sa paggalang. Ito ang ating mabasa. Nagpadala ang hari ng ikatlong opisyal kasama ang 50 tauhan. Pagdating ng opisyal kay Elias, lumuhod siya bilang paggalang at nagmamakaawa. Lingkod ng Diyos, mahabag ka sa akin at sa mga tauhan ko. See? Lingkod ng Diyos, nasa lumang tipa na pala, lumuhod at humingi ng tulong. Mahabag ka sa akin. Ngayon, napakalinaw yan sa Biblia. At kung tingnan din natin ang awit, Kapitulo 95, versikulo 6, ito ang ating mabasa. Tayo't na't lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang ating may lalang. So, napakalinaw ang mabasa sa naturang talata, mga kapatid. Una, nakahiwalay yung binanggit na sumamba at lumuhod. Kaya hindi magkatulad yung luhod at pagsamba. Dahil kung magkatulad yon na ang pagluhod ay pagsamba na, lumuhod ang mga ministro sa harap ni Eduardo, therefore, si Eduardo ay sinamba nila. Di ba ba? Yan ang logic natin, mga kapatid. Ngayon, sa awit Kapitulo 138, versikulo 1 hanggang 2, ito ang ating mabasa. Yahweh, ako'y buong pusong aawit ng pasalamat sa harap ng ibang Diyos. Purihin kitang ganap sa harap ng inyong templo. Ayuyukod at gagalang, purihin kita roon. Purihin ang iyong ngalan, dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila pati ang iyong kautusan. Asan daw siya luluhod? Sa harap ng iyong templo. So, malinaw na sa templo, luluhod siya sa harap. Ang tanong, ano bang nasa loob ng templo ng Diyos? Kung tingnan natin ang Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 17 hanggang 19, ito mabasa natin. Ang loob naman ng templo ay balot ng tablang, kasintaas ng pinto na may ukit
na larawan ng palmera at kerubin. Salitan ang larawan ng palmera at kerubin. Bawat kerubin ay may dalawang mukha. Isa ay mukha ng tao. Mukha naman ng leon ang isa. Ang mga ito'y nagkatalikod at parihong nakatingin sa puno ng palmera. Ganito ang larawang nakaukit sa lahat ng dingding ng templo. Ano daw? Ang templo ng Diyos ay may nakaukit na mga larawan. At ano ang sabi sa Awit Kapitulo 138, versikulo 1? Yuyukod ako sa harap ng iyong templo. At ang templo ay may mga nakaukit na larawan. Hindi lang yan. Sa unang hari, Kapitulo 6, versikulo 29, ito din ang ating mabasa. Ang buong dingding ng templo, maging sa dakong kabanal-banalan, at sa dakong banal, ay may ukit na mga kerubin, punong palma, at mga bulaklak. So, yun ang larawan ng templo ng Diyos, mga kapatid. Kaya, kung ang inaniban mo na sekta ay wala talagang larawan ng mga santo, kung may larawan man, larawan o monumento ng kanilang founder, mag-isip-isip na kayo. Bakit mas ginagalang nila ang monumento ng kanilang founder kaysa larawan ng Mahal na Birhen Maria, mga santo, mga anghel, mga kerubin, at sa ating Panginoon Jesucristo? Napakalinaw, mga mahal na kapatid, na inukitan at may mga inanyuang rebulto at imahen na makikita sa lahat ng panig ng templo, sa loob, sa labas. At ano ang ginawa ng mga tao sa loob ng templo habang nanalangin sila? Tingnan natin ang unang hari 8:54. Ito po ang ating mabasa. Nakaluhod si Solomon sa harap ng altar ni Yahweh at nakataas ang mga kamay samantalang nanalangin nang matapos ang kaniyang pananawagan kay Yahweh. So, ano daw ang ginawa sa loob ng templo? Nakaluhod. Nakaluhod sa harap ng altar. Itandaan ninyo, mga kapatid, malinaw ang nakasulat, nakaluhod sa harap ng altar. Ang tanong, yung inaniban ninyo na sekta, meron bang altar o stage? O isip-isip na kayo dyan, ha? Dahil may altar at may larawan talaga. Isaias 19:19, mga kapatid. So, napakalinaw. At hindi lang yan, Josue Kapitulo 7, versikulo 6. Ito ang mabasa natin, mga mahal na kapatid. Pinunit ni Josue at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa sila sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. Asan lumuhod? Sa harap ng kaban ni Yahweh. At huwag niyong kalimutan, mga kapatid, na sa pagluhod ni Haring Solomon, habang nanalangin sa harap ng kaban ng tipan, yung Ark of Covenant, may dalawang rebulto ng kerubin na nasa itaas. Kung tingnan natin, balikan natin ang Exodo Kapitulo 25, versikulo 19 hanggang 22. At ano ang nangyari? Sa mabasa natin sa Josue Kapitulo 7, versikulo 6, ay di po ba si Josue ay nagpatira pa habang nanalangin sa harap nito?
Ibig po ba sabihin, mga kapatid, na diniyos na yung inanyo ang kirubin na nasa kaban ng tipan ng Diyos? Natural, hindi. Tulad din ang mga Katoliko na lumuluhod. Habang nanalangin sa harap ng inanyo ang imahen ng mga santo, ng Mahal na Birhen Maria, ng ating Panginoon Jesucristo, pero hindi sila kinikilala na mga Diyos. Oh. Pero, may iba pang mga aklat na ginagamit dito ang mga ministro ni Felix Manalo. Alam nyo ba anong aklat ito? Ito pong aklat na ito ay ang Catechism of Christian Doctrine. Ito ay mga pinagputol-putol nila. Tangi sa mga larawan sa Iglesia Katolika, tangi sa mga larawan na kanilang sinasamba, ano pa ang ipinasasamba, kapatid na Victor, sa mga kaanib sa Iglesia Katolika? Pati po yung mga tinatawag na relikya. At yan ay pinatutunayan po dito sa kanilang aklat na kung tawagin ay Catechism of Christian Doctrine. Ito po ay may nihil obstat ni A.G. Casas at may imprimatur ni Rufino J. Santos. Sa mga pahina 86 at 87, ganito ang sinasabi ng aklat nila sa Pilipino na ulit. Ano santo? Ang santo sa tumpak na pakahulugan ng salita ay siyang nasa langit at pinagparangalan na ng Iglesia Katolika upang sambahin sa madla ng mga mananampalataya. Ang pagsamba ba sa mga santo ay ukol lamang sa kanilang katauhan? Hindi. Sumasakalaw din ito sa kanilang mga relikya at mga larawan. Ano ang tinatawag nating mga relikya? Tinatawag nating mga relikya, una, ang mga labi ng katawan ng isang santo na pinapaging banal o inihanda sa pagiging banal ng iglesia. Ikalawa, ang mga bagay na naging pag-aari ng mga santo o yaong napadaiti sa kanilang mga katawan tulad ng kanilang kasuotan, mga ataol at iba pa. Ang sabi ng aklat, pati yung kanilang larawan ng santo, yung kanilang mga relikya o mga labi ng kanilang mga santo ay ipinasasamba na rin. Iba yan, kapatid na Victor, dun sa karaniwang sinasabi ng mga pare sa Iglesia Katolika at nung kanilang mga kaanib na hindi raw po nila sinasamba yung kanilang mga santo at yung kanilang mga larawan. Ngayon, ayon sa aklat na yan, sino raw ba yung kanilang tinatawag na santo na dapat daw sambahin? Sila raw po yung mga taong nasa langit na at pinagparangalan na ng Iglesia Katolika upang sambahin daw sa madla. Bukod sa mga larawan, sinasamba raw yung mga relikya. Ano raw ba yung tinatawag na mga relikya? Ayon po sa kanilang aklat mismo, yan daw ang mga labi ng katawan ng isang santo na pinapaging banal o inihanda na sa pagiging banal ng Iglesia Katolika at ang mga bagay daw na naging pag-aari ng mga kinikilala po nilang santo, maging yung mga napadaiti sa kanilang katawan, tulad ng kanilang kasuotan, mga ataol at iba pa. Yung po, alinsunod sa kanila, dapat din daw nasambay. Okay, iyon mga kapatid, ginagamit talaga nila ang iba't ibang mga aklat Katoliko, no? Para lalo na itong Catechism of Christian Doctrine. Pero pinagchap-chap at ginamit nila dahil sa pagbasa nila may salitang pagsamba. Kaya dahil sa salitang pagsamba, ginagamit nila yan, salitang worship, at sinasabi, di po ba, napakalinaw sa Catechism of the Catholic Church, aklat ninyo yan, na sinasabi mismo ng otoridad Katoliko na yung mga larawan ng mga santo, maging ang kanilang mga relikya, ay sinasamba ng simbahang Katoliko. Kaya, di po ba, diniyos ninyo yan? Una, kung yun ang kanilang interpretasyon, alam nyo ba na sa Pasugo Magazine ni Felix Manalo, bago natin yan sagutin, merong larawan si Felix Manalo, meron ding relikya yung upuan niya. Mamaya, tatalakayin natin yan mga kapatid. Pero, sa paggamit nila sa referensya, malinaw na diferensya talaga ang lumabas mga kapatid. Mag-ingat. Dahil mahilig silang magamit ng mga aklat Katoliko, mga referensya na ang resulta ay diferensya talaga. Dahil nabasa lang ng mga ministro ni Felix Manalo ang salitang worship
Akala nila na yung salitang worship o pagsamba ay nangangahulugan sa pagdiyos na. Maling-mali. Kaya nga, umanib sila sa maling sikta. No? Kaya isa-isahin natin mga mahal na kapatid. Una, kung ang salitang worship ay pagdiyos na, tingnan natin ang mabasa sa Biblia. Okay? Ating tingnan ito. King James Version ang ating gagamitin, mga kapatid. Sa 1 Chronicles chapter 29 verse 20. Ito po ang mabasa natin. And David said to all the congregation, Now bless the Lord your God. And all the congregation blessed the Lord, God of their fathers, and bowed down their heads and worshipped the Lord and the King. Ano ba ang mabasa sa King James Version? Sa 1 Chronicles chapter 29 verse 20, worship the Lord and the King. Oh, yun ang mabasa. No? Worship the Lord and the King. Okay. Tingnan natin ang translation nito sa Tagalog. Ito mabasa natin. At sinabi ni David sa buong kapisanan, Ngayon, purihin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos, at ang buong kapisanan ay pumupuri sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang, at iyukod ang kanilang mga ulo, at sumamba sa Panginoon at sa hari. So, malinaw ang mabasa sa naturang talata. King James yan, Protestant at salin yan. Ay, alam nyo naman na walang sariling Biblia ang mga ministro ni Felix Manalo, ang iglesia mismo, namimili lang nakibasa at sila ang nag-interpret na. Anong mabasa sa unang Chronicles chapter 29 verse 20? Di po ba sumamba ang kapisanan, hindi lang sa Panginoon, kundi pati sa hari kanilang sinumba. Ang tanong, yun po ba ay pagdiyos na pati sa hari? Hindi. Dahil nangangahulugan yung pagsamba nila sa hari, hindi bilang Diyos. Diyan napapasok, mga kapatid, ang old meaning, old English, sa salitang worship, sa old English, na yun ay nangangahulugan na pagrespeto, pagpugay, pagrespeto ng hari. Ito ang tinatawag sa simbahang Katoliko na dulya. At kung tingnan natin sa Good News Bible, kung sa King James, worship ang ginagamit, pero sa Good News Bible, ito ang ating mabasa. Then David commanded the people, praise the Lord your God, and the whole assembly, praise the Lord, the God of their ancestors, and they bowed low and gave honor to the Lord and also to the King. So napansin nyo ba ang salitang worship sa Old English, sa Bagong English, ginamit yan honor, paggalang. Kaya, ganon din ang mga aklat Katoliko na binasa ng mga ministro ni Felix Manalo. Pag mabasa ang salitang worship, yun ay tumutukoy sa veneration, paggalang. Hindi yun pagdiyos. Kaya, sinarado kasi nila ang kanilang isipan, mga kapatid. Siguro, bunga lang sa kanilang pag-atake at pagtuligsa sa pananampalatayang Katoliko. Hindi lang yan. Ito pa, King James Version, ating mabasa sa Daniel Kapitulo 2, 46. Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel, and commanded that they should offer an oblation, a sweet odor
unto Him. So sa King James Version, ginamit yan ang terminong worship. Sino ang sinamba? Si Propeta David. Sino ang sumamba? Si Haring Nabucodonosor. Ang salita ba dito na pagsamba, nangangahulugan ba ito na pagdiyos na? Hindi. Dahil kung ituloy natin pagbasa diyan, si Haring Nabucodonosor ay kumikilala sa Diyos ni David. Kaya kung tingnan natin ang New International Version na salin, yung worship sa Old English ay ang salin pagalang. Ito po ang ating mabasa, mga kapatid. The king Nebuchadnezzar fell prostrate before Daniel and paid him honor and ordered that an offering and incense be presented to him. So, ano daw? Honor, yung worship na ginamit sa King James Version, ibig sabihin honor. Ang mga binigay na talata, mga kapatid, napakalinaw. Diyan na pumasok ang Latin na kahulugan ng dulia, hyperdulia, latria. No? Yung dulia, yun po ang pagrespeto, paggalang, pagpugay. No? Tinatawag din sa Old English na pagsamba. Ngunit, ang ibang kahulugan, honor. Pero kung ang pagsamba na ibinigay kay Santa Maria ayon sa mga aklat ng Katoliko, yun ang termino na tinatawag hyperdulia. Kahit nga ang anghel na mas mahigit sa tao, anong sabi ng anghel? Ito ang mabasa natin, mga kapatid. And the angel, Lucas Kapitulo 1:28, and the angel came to her and said, "You are honored very much. You are favored, woman." So, yun ay tinatawag na hyperdulia. No? Sa termino, theological term ng simbahan, mga kapatid. Okay? So, ngayon, tingnan natin ang kahit nga sa UP Diksionaryong Pilipino, kung tingnan natin ang pagsamba, nangangahulugan na paggalang din. Kaya research naman pag may time. Pero pakipansin ninyo, sa lahat ng mga banat na mga ministro ni Felix Manalo sa paggamit nila sa mga aklat Katoliko, alam nyo mga kapatid, na ang kanilang mga sinipi sa mga ministro, dahil nasa kanilang pandoktrina na yan, yung question number 10, yung question number 3 sa aklat na Christian Catechism of the Christian Doctrine number 3. Bakit yung number 10 at number 13, mga kapatid, ang ginagamit nila? Dahil may nakasulat kasi na worship. Ang tanong, saan ang question number 11 at question number 12? Bakit hindi binanggit ng mga ministro? Dahil pagbanggitin nila, di nila maluko yung mga nakikinig sa kanila. Ano po ba ang nakasulat sa Catechism of Christian Doctrine sa 12? Question number 12. Ito po ang nakasulat, mga kapatid. What are our duties toward the saints? We ought to praise the saints and recalling their virtues and their glory. We ask them to intercede for us, to imitate them. Yun ang mabasa sa naturang aklat, mga mahal na kapatid. Kaya iniiwasan nila yon. Dahil may mabasa diyan na sila'y ating
ginagalang. O, may mabasa ba na gawin sila at ituring sila bilang mga Diyos? Wala. Ang sabi ng question number 12, kaya inalis yan ng mga kaanib at mga ministro ni Felix Manalo ay alalahanin ang mga mabubuting katangian ng mga santo. Ang kanilang kaluwalhatian. Hingin ang kanilang panalangin at tularan sila. O asan ang sinasabing pag-Diyos dyan? Di po ba wala? O, kaya ingat-ingat mga kapatid. No? Ngayon, kung alas 9 na pala, no? Sa susunod na lang ang relikya. Dahil kahit sa aklat ni Felix Manalo, alam nyo ba, asa pasugo ni Felix Manalo, merong imahe si Felix Manalo. Meron din silang relikya, yung upuan ni Felix Manalo. Kaya double standard sila, no? Double standard sa kanilang pagbanat sa pananampalatayang Katoliko na ang pagluhod, ano daw ang pagluhod? Ito, so lumuluhod sila sa harap mismo ni Eduardo Manalo. Ano ang kanilang aral? At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas nun, pagsambe. Ito po, babasahin ko po itong awit 95. Ang talata po ay 6. Pakinggan po ninyo. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalag sa atin. Yung pagluhod, katumbas pagsambe. Yung pagluhod, katumbas pagsambe. So, magsiluhod sa harap ng Panginoon. Yung pagluhod ay katumbas sa pagsamba. E di, kung sa harap ng Panginoon, sino ang Panginoon dito? Sinong Panginoon diyan? Kaya agad-agad binawi. Una, wala naman tayong binabanggit na kapag ka lumuhod, automatic, ang katumbas doon ay pagsamba. Yan. Wala. Umano. Pag lumuhod, ang katumbas, pagsamba. Ano ito? At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas doon, pagsambe. Ano yan? Sa Biblia, ang pagluhod, katumbas sa pagsamba, pagkatapos. Lumuhod ang kanilang mga ministro. At dahil lumuhod ang kanilang mga ministro, una, wala naman tayong binabanggit na kapag ka lumuhod, automatic, ang katumbas doon ay pagsamba. Yan, mga kapatid, no? Di po natin layunin na saktan ang damdamin, pero sa matagal ng panahon na ginamit nila mga aklat Katoliko, pinag-chap-chap, at Katoliko talaga ang binanata nila, sasagutin natin sila.